Good evening, beloved viewers. This is your servant for Christ's sake. Once again, sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. By the grace of the Lord, we want to know the Word of God, especially dito sa ating sinisiri from the book of Romans. So I again encourage you, read the Word of God. Walang mawawala sa iyo kung magbasa po kayo ng salita ng Diyos. Ang mawawala kung minsan o kadalasan ang mga kamalian. Pero hindi po tayo sisirain ng salita ng Diyos. Ha? So, read the Word of God with prayer, of course. So, tonight, this is our topic today. Will obedience to the law save us? Ang pagsunod kaya sa kautusan makakapagligtas sa atin? So ito po ngayon ang ating pagbubulay-bulayan kasi pag nagkamali po kayo sa mga bagay na ito, then you are not hearing the gospel of the Lord Jesus Christ na siyang kinakailangan natin para tayo ay maligtas. So tingnan po natin, una usisain po natin ang sinasabi ng mga relihiyon. Pag sinabi kong relihiyon, mga kapatid, ito ang mga organisasyon o mga religious organization na talagang nagpapakilala rin sa Kristo, pero usisain natin ang kanilang katuruan patungkol sa kaligtasan. Okay, unahon po natin itong ating mga kaibigan, Church of the Latter-day Saints. Ito ang religion na tinatawag Mormonism. Church of the Latter-day Saints. Ano ba ang sinasabi nila? Ayon sa kanilang mga isinulat at pinaniwalaan ng kanilang mga pinuno at itinuro sa kanila. Ano ba ang itinuturo nila patungkol sa katanungan na yon? Will obedience to the law save us? Ito po ang sabi, sa Gospel Principles, Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, that was written in 1979, page 68. So ang ibig sabihin, hindi ko po ito salita. Ito po ay kanilang mismo doktrina. Ano pong sabi dito? We accept Christ's atonement by repenting of our sins, being baptized, receiving the gift of the Holy Ghost, and obeying all of the commandments. Matatanggap daw nila itong ginawang atonement ng Panginoon sa pamagitan ng pagsisi ng kasalanan, bautismo, ang tinutukoy nila dito, bautismo sa tubig, pagtanggap sa banal na espiritu, at pagsunod sa lahat ng mga kautusan. Grabe ito Kaya nitong mga ating mga kaibigan na sundin ang lahat ng mga kautusan. Mayroon kayang tao na masasabi, nasunod niya, natupad niya ang 10 utos. Halimbawa, doon nilang sa utos na, thou shall not bear false witness against thy neighbor. Ang ibig sabihin sa simpleng pagsasalita, huwag kang magsinungaling. Ito kayang ating mga kaibigan ay hindi nakapagsinungaling? Dahil ito, ang sabi nila, obeying all of the commandments. Mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, kung hindi ka makasunod, kahit isa doon sa 10, nagkasala ka na sa lahat. Okay? Anyway, hayaan natin ito sila, pero titingnan natin kung ito ay nagtutugma sa sinasabi ng salita ng Diyos. Maya-maya lang po. Itong ating mga kaibigang Muslim or Islam religion, having their Islam religion, ano ang itinuturo po ng kanilang aklat? Ito pong sabi, sa Surah chapter 5 verse 9, to those who believe and do deeds of righteousness hath Allah promised forgiveness and a great reward. So dito, may pananampalataya, pagkatapos mayroong dapat gawa ng katwiran. At siyempre itong gawa ng katwiran, deeds of righteousness in accordance to the law ng Quran, yung Sharia law.
Okay? So, kung gaganapin mo yon, sabi nila, ay matatanggap mo itong promise na great, o itong forgiveness and a great reward. Okay? So, tingnan naman natin mga kapatid itong ating mga kaibigang Jehovah's Witnesses. Ito ang official name ng kanilang religion, Watchtower Bible and Tract Society. Okay. Mga masigasig po itong mga tao. No question about their sincerity. Pero ito po ang kanilang sinasabi patungkol sa kaligtasan. Sabi nila dito, sa knowledge, aklat nila yon, page 69. Therefore, let us show our gratitude for the love displayed by God and Christ by exercising faith in Jesus' ransom sacrifice. Requirements for salvation, in addition to faith, include baptism by immersion, active association with the Watchtower Bible and Tract Society, meaning kailangan kang kaanib nila, kailangan ka nabautismuhan nila, maliban pa sa pananampalataya. Then, righteous conduct, kailangang matuwid, and absolute loyalty to Jehovah. Then, sabi pa nila dito, there is no assurance of salvation, only hope for a resurrection. Talagang hindi ka makatitiyak sa kaligtasan kung aasa ka sa magagawa mo. Totoo yun. Di ba? Totoo yun. Kung aasa ka sa pagsunod o pagtupad sa kautusan, wala nga ng katiyakan na makapasok ka sa langit. Di ba? So ngayon, ito naman, lastly, itong ating mga kaibigan, Roman Catholicism. When we discuss these things, mga kapatid at mga kaibigan, sana nauunawaan po natin na hindi po natin kalaban ang sino mang tao. Ang kalaban po natin ang maling doktrina. Kalaban po natin si Satanas at ang kasalanan. So wala po tayong kinakalaban ditong tao. Sino mang mga pinuno nila, hindi po natin sila kalaban. We love them. We want to share to them the true gospel of the Lord Jesus Christ. So ano itong sinasabi ng Roman Catholicism? Ito po, sa Catechism of Catholic Church, page 846. So, may mga reference tayo para pwede nyong hanapin yan eh. Okay? Sa Catechism of Catholic Church, 846. Sabi dito, basing itself on Scripture and tradition, the Council teaches that the Church, a pilgrim now on earth, is necessary for salvation. So itong church daw, especially the Catholic Church, ay kailangan para ikaw ay maligtas. Kailangan kang mag-anib sa kanila o maging parte sa kanilang relihiyon. Okay? Another one, dito naman sa Catechism, page 1257 or number 1257, sabi dito, baptism is necessary for salvation for those to whom the gospel has been proclaimed and who have had the possibility of asking for this sacrament. The church does not know of any means other than baptism that assures entry into eternal beatitude. Ang pagpapabautismo daw sa tubig o sa ang pagpapabautismo ay kailangan talaga para maligtas ang isang tao. So, medyo may katanungan tayo eh. Yung magnanakaw ba sa cross, nabautismuhan ba yun sa tubig? Di po ba? Nabautismuhan ba? Of course, hindi. Pero pinangakuan ng Panginoon, today you will be with me in paradise. So, tingnan natin ito kung magtutugma ito sa sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba ba? Now, ito naman, sa Catechism pa rin, paragraph 2000 or 2010, sabi dito, the specific precepts of the natural law, because their observance demanded by the Creator, is necessary for salvation. Ang pagsunod daw, ang pagtupad dito sa natural law,
iniutos daw ng Creator ay talagang kailangan para sa kaligtasan. So, ito rin kaya ang sinasabi ng Biblia? Dahil tandaan po ninyo, reliyon po yung nagsasabi dito. Kanino po kayo maniniwala? Sa sinasabi ng salita ng Diyos o sa sinasabi ng relihiyon? Okay? So ito pa po. Ito, mas malinaw pa ito. Catechism 2068. The Second Vatican Council confirms the bishops, successors of the apostles, received from the Lord the mission of teaching all peoples and of preaching the gospel to every creature so that all men may attain salvation through, number 1, faith, baptism, and the observance of the commandments. So, talagang itinuturo nila ito. Pananampalataya, bautismo, at pagtupad sa kautusan. Tugma kaya ito sa sinasabi ng Bible. So, pag-aralan natin ito mga kapatid at ihambing po natin, parang ang ginagawa po natin ngayon, isinasalang natin sa timbangan ng bayan. Timbangan ng bayan, itong mga relihiyon. Ang timbangan ng bayan, mga kapatid, Biblia, ang salita po ng Diyos. Dahil ito, walang pinapanigan itong relihiyon, ang ibinibida po dito sa Biblia ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi po kung sinong leader diyan, kundi ang Panginoong Jesucristo. At kung ano ang sinasabi ng Bible, sigurado yan totoo, mga kapatid, mga kaibigan. So ngayon, tanungin naman natin, isalang natin sa timbangan ng bayan ang sinasabi ng Bible. What does the Bible teach? Okay? We cannot be saved by obedience to the law, neither by disobedience to it. Of course, these are my words right now, but I will discuss that at ipapakita ko sa inyo na totoo ito na hindi po tayo maliligtas sa pagtupad sa kautusan ni sa paglabag niyaon. Hindi nga tayo maligtas sa pagtupad, sa paglabag pa. So, walang maliligtas sa pagtupad sa kautusan ni sa paglabag niyaon. Sino ang nagsasabi? Ang Bible. Tingnan po ninyo. Verse 20 ng Romans chapter 3. Kagabi, binasa na po natin ito. Ngayon, ipofocus natin ito dito sa word nito. Therefore, conclusion po yan, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. Grabe po ito. Very emphatic, mga kapatid. Therefore daw, sa pamagitan ng gawa ng kautusan o sa kautusan, meaning yung pagtupad sa kautusan, walang sinumang laman na ipapawalang sala ng Diyos sa kanyang paningin. May pag-asa kaya? May pag-asa kaya ang guilty sinner na mapawalang sala sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan? Sabi ng sasalita ng Panginoon, wala eh. Wala eh. For by the law is the knowledge of sin. Mamaya i-explain natin ito. Ang ibig sabihin yan. And then another verse, verse 28, nandiyan na naman ang therefore. And this time, it's a conclusion after several arguments na sinasabi ni Apostol Pablo, hindi talaga makapagliligtas ang pagtupad sa kautusan. Walang maliligtas. Walang mapapawalang sala sa pagtupad sa kautusan. Then, ito naman ang kanyang conclusion. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Grabe mga kapatid, maliwanag na maliwanag po ito. Meaning, kung gusto ka naman pawalang sala, ito raw ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi pwede idagdag dito ang mga gawa ayon sa kautusan. So, hindi po faith plus obedience to the law, but rather faith alone. Siguro ko naman maliwanag po yan, word na apart from the deeds of the law. Okay, now, another one, what does the Bible teach? The law
was given to convict us that we are sinners who desperately need a Savior. Ang layunin ng Diyos, bakit ibinigay ang kautusan? Para ipaalam sa atin na talagang tayo ay nagkasala. Para tayo ay ma-convict at maintindihan natin, maramdaman natin na talagang nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Tandaan po ninyo mga kapatid, ibinigay ang kautusan sa panahon ni Moses. Meaning, matagal nang marami ng tao ang nangabuhay. Matagal na. Nandoon na si Cain at si Abel. Nandoon na yung mga anak. Hanggang sa panahon na nga ni Noah, dumami na yung mga tao. Wala pa ng kautusan noon. Pero ang tanong, makasalanan na ba sila? Yes, makasalanan na sila. Pero, hindi pwedeng makasuhan dahil walang batas. Parang gano'n eh. Parang gano'n ang explanation. Hindi pwedeng makasuhan dahil parang walang batas. Oo, sasabihin nila, ano naman ang nagawa kong kasalanan? Wala ka namang sinabi na hindi ko gawin ito o gawin ko ito. Di ba? Something like that. Of course, theologically speaking, there is that moral law. Moral law in relation to God. But yung law na ibinigay na 10 utos kay Moses, mga kapatid, ay patotoo ito, patotoo yun. Pagpapatotoo na talagang makasalanan ang tao. At itong batas na ito, maintindihan nila na talagang hindi sila makakatupad nito. For by the law is the knowledge of sin. Yun ang ibig sabihin ng verse 20. For by the law is the knowledge of sin. Anong ibig sabihin? Sa pamamagitan ng kautusan, naintindihan nila, nalaman nila, ito pala ang kasalanan. Ito pala ang kasalanan. Of course, alam nila o alam natin na yung kasalanan ay hindi lang yung overt actions, hindi lang yung mga ginawa nila sa panlabas, kundi mula sa loob. At napag-aralan na rin natin yon, mga kapatid. Na nandoon nga ang unang failure ng tao, it's failure to glorify the God who created him. So, sabi dito, for by the law is the knowledge of sin. Ganon din ang sinasabi, mga kapatid, ng Galatians, another book na magandang pag-aralan. Sabi dito sa Galatians 3:24 and 25, therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. But after faith has come, we are no longer under a tutor. Grabe So, tinuruan daw tayo ng batas para dalhin tayo kay Kristo. Paglapit natin kay Kristo, tayo ay ipapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya. Meaning, ang batas ay para nagsisilbing salamin ng ating buhay. Pagtingin natin sa salamin, nakikita natin, aba, nagkasala ako. Pagtingin natin sa batas, sa 10 utos, nagkasala ako. Ito, hindi ko inibig ang Diyos ng buong puso, ng buong kalakasan, ng buong isip. Hindi ko inibig ang Diyos na ganun. I fall short of His glory. And then, pagbasa naman natin, thou shall not steal. Naku, kung nagnakaw ka, makukonviktar ka. Nagnakaw ako. Ninakaw ko ang pera ng mama ko. Something like that. So para tayong tao na may dumi ang mukha, hindi natin alam na may dumi ang ating mukha, lumapit tayo sa salamin. Ngayon, pagtingin natin sa salamin, nakita natin na ang ating mukha marumi pala. Anong gagawin mo? Na nakita mo, ipinakita ng salamin na ikaw ay may dumi sa iyong mukha. Anong gagawin mo? Gagamitin mo itong salamin? Yun ang ipapahid mo sa iyong mukha? Hindi. Hindi po. Hindi yan ang role or papel na ginampanan o ginagampanan ng salamin. Ang salamin, ang papel na ginagampanan niya, ipinapaalam sa iyo kung anong kondisyon ng mukha mo. Di ba? Ngayon, kung nakita mo may dumi,
Nagsasabi ang salamin, pumunta ka doon sa lababo, nandoon may sabon, nandoon may tubig, maghilamos ka, maghugas ka para malis yung dumi. So sa ganung halimbawa mga kapatid, kung ilalagay natin ito dito sa kautusan, paglapit natin sa kautusan na parang salamin ng ating buhay, nakikita natin ang ating sarili na tayo'y makasalanan. Nangangailangan talaga ng tagapagligtas. Ang kautusan, hindi po yan makakaligtas sa atin. Hindi po siya tagapagligtas. Pero itinuturo sa atin, He is our tutor na tayo ay lumapit kay Kristo. Bakit? Si Kristo lang kasi ang tagapagligtas. Paglapit natin sa Panginoong Jesucristo, siyempre nandiyon ang kapakumbabaan, nandoon ang repentance, then sa pamamagitan ng pananampalataya, ipapawalang sala tayo ng Panginoong Jesucristo. Maliwanag po. Yan po ang sinasabi ng verse na yan. Kaya sabi dito, after faith has come, we are no longer under a tutor. Kaya nga, hindi na tayo under doon sa pagsunod sa 10 utos. We are under the Savior who loves us. So it's not about rules per se. It's about ruler. The ruler. Na kung tayo po ay nagkaroon na ng kaugnayan sa Kanya, having loved us, dahil inibig niya tayo, kahit hindi tayo karapat dapat na ibigin, then we learn to love Him because He first loved us. Doon na papasok yung pagsunod out of love, hindi dahil sa commandment. Okay po. Now, another one. What does the Bible teach? We can only be saved by grace through faith on Christ, who died for us and rose again from the dead. Now, dapat maliwanag po yan sa atin. Hindi lang basta Kristo, kundi yung Kristo na Diyos na nagkatawang tao, nagbayad ng ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Ito ay tapos na. Kagabi, pinaliwanag po natin, siya po ang naging pampalubag loob sa hustisya ng Diyos. Kung tayo po ay nanampalataya kay Kristo, then hindi na po tayo hahatulan. Bakit? Hinatulan na po siya para sa atin. So there is no law of double jeopardy. So ito na nga, we can only be saved by grace through faith on Christ who died for us and rose again from the dead. Tingnan natin ang sinasabi ng Bible. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. But now, the righteousness of God apart from the law. Kagabi, pinaliwanag na rin po natin ito. Apart from the law, hindi po idagdag ang mga gawa ayon sa kautusan. Hindi mo pwedeng idagdag ang katwiran mo. Dahil ang katwiran na ito ay nagmumula sa Diyos, perfecto po yan. You cannot add to something that is perfect. Diba? Tayo imperfect. Ang gawa natin imperfect. Idagdag mo yan sa perfect work of God, then it becomes imperfect. Kaya sabi dito, the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God sa paanong kaparaanan. Sige, anong sabi dyan? Through faith in Jesus Christ. Maliwanag po ito. Iba sa sinasabi ng reliyon. Nakisyo magmimbro ka sa kanila, bautismuhan kanila, sundin mo ang lahat ng 10 utos o ng lahat ng kautusan. Iba ito. Sabi dito, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and all who believe. For there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God. Mga kapatid, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kanino ka maniniwala? Sa relihiyon o sa sinasabi ng salita ng Diyos? Ako po, 1979, nag-decide po ako na hindi na po ako magtiwala sa kung anong sinasabi ng relihiyon, kundi kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Dati rin po ako sa relihiyon, mga kapatid, mga kaibigan. Sinabi ko na nga sa inyo, kung nanood kayo doon sa mga previous preaching natin, at the age of 6, marunong na ako niya ng tinatawag 15 misteryo.
El primer misterio gozoso es la encarnación del Niño Jesus. Latin pa yung tinuro sa amin eh. And of course, later, nalaman ko, hindi pala talaga reliyon. Si Kristo pala ang dapat kong sampalatayanan. So, tandaan po ninyo ito, mga kapatid. Hindi po ito figure of speech. Maliwanag po yon. Plain language. Then, verse 24, being justified freely by His grace. Nandiyan na. Pinawalang sala, libre daw, sa pamagitan ng ano? Biyaya. Sa pamagitan ng katubusan. Saan masusumpungan ang katubusan? Diyan kay Kristo Jesus. Hindi sa reliyon. Hindi kay Mama Mary. O kung sinong mga santo-santa diyan. Ha? Huwag tayong magkakamali, kaibigan. Huwag kang magkakamali. Iisa lang ang kaluluwa mo. Pag itiniwala mo yan sa reliyon, tudas ka. Kaya itong pagkakataon na nakarinig ka nitong mabuting balita, samantalahin mo ito. Ha? Ikaw lang, direkta, lumapit sa Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng pananampalataya na taos puso, ililigtas ka niya. Okay? Verse 25, whom God set forth as a propitiation by His blood through faith. Napag-aralan natin ito, ang sarap nitong word, propitiation. To demonstrate His righteousness because in His forbearance, God had passed over the sins that were previously committed. To demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one, sino yon? Who has faith in Jesus. Mapapawalang sala ka ng Panginoong Jesucristo na tapos na nagbayad ng iyong kasalanan, na bigyan na ng solusyon yung hustisya ng Diyos na hinihingi ang kabayaran, then mapapawalang sala ka kung mananampalataya ka kay Jesus. Maliwanag po yan. Verse 27 and 28, where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No, but by the law of faith. Meaning, pwede ka kayang makapahambog dahil, natupad ko ang 10 utos. Sabi ni Pablo, no, hindi ka pwede makapahambog. Walang nakasunod kasi. But by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Or is He the God of the Jews only? Is He not also the God of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Since there is one God who will justify the circumcised, itong mga Hudyo, by faith, and the uncircumcised through faith. Meaning, isa lang talaga ang kaparaanan ng Panginoon. Hudyo ka man o Gentile ka man, sa pamagitan nito ng pananampalataya, maliligtas ang isang tao. Mga kapatid, maraming boses ngayon. Maraming mapapakinggan ka ngayon. Sige, pakinggan mo, ihambing mo, ikumpara mo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pag ang tinuturo sa iyo ay kailangan kang gumawa, kailangan kang sumunod sa kautusan, kailangan kang mag-anib sa kanila, then lagyan mo agad ng malaking letter X yun. Bakit? Hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Di ba ba? Ganun po. So, saan kayo maniniwala? Sa salita ng Diyos o kung sa salita ng tao? Salita ng leader ng reliyon. Mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, hindi po nasira ang aking ulo nang manampalataya ako sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po nasira. Nawala yung kasiraan ng ulo ko. O, ang dating paloko na tao, ito ngayon, linigtas ng Diyos, binago ng Diyos, and then, sa biyaya ng Panginoon, tinawag pa niya na magpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. So, it is by faith. Ephesians 2:8-9, ito maliwanag, paulit-ulit sinasabi ko ito sa inyo. Memorize na siguro ninyo ito ngayon, di ba? Sige, basahin po natin. For by grace, you have been saved through faith. Saved through faith. Past tense na po yun, naligtas na yun, through faith. Biyaya daw yun ng Diyos. And that is not of yourselves. It is the gift of God. Regalo po yun. Then, baka hindi mo maintindihan agad. Inulit pa ito, not of works. Di ba?
regalo nga eh. Kung trabaho yan, di gantimpala, hindi yan tatawagin regalo. Not of works. Baka pwedeng magpahambog ka kung sa ginawa mo. Di ba? And so maliwanag po ito. And lastly, ito po mga kapatid, not by works of righteousness which we have done. So, iba yung sa sinasabi ng reliyon talaga. Hindi daw sa mga gawa ng katwiran na ating ginawa. Dahil sinasabi ko na nga po sa inyo, sabi ng salita ng Diyos, ang mga katwiran na ginawa po natin ay maruming basahan pa rin sa harapan ng Diyos. So sa paanong paraan daw tayo ilinigtas ng Diyos? But according to His mercy, He saved us. Nahabagan po tayo ng Diyos, sa halip na tayo ang hatulan, ang kanyang bugtong na anak ang hinatulan. Kaya't maliligtas tayo sa magitan ng pananampalataya through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Oh, maliwanag na maliwanag. That having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi po ako magsasawa na ulit-ulitin po ito sa inyo habang may mga tao na naniniwala pa rin sa relihiyon o sa pagsunod sa kautusan o sa kanilang mga mabubuting gawa. Habang nagtitiwala sila doon, uulit-ulitin ko po ito sa inyo. Hindi tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti ni sa paggawa ng masama. Hindi tayo maliligtas sa pagtupad sa kautusan ni sa paglabag sa kautusan. Ang tanging pag-asa po natin para tayo maligtas, kilalanin po natin na tayo makasalanan, di tayo perfecto. Lumapit tayo sa Kristo na tapos na, nagbayad ng ating kasalanan. Siya lang po makapagliligtas sa atin.